Sino at nasaan nga ba itong Gold Dragon God na si Vernes at ano nga ba ang kinalaman nito sa White Wizard at kay Doc Barbaroa? Kaya sa chapter na ito ay atin ang tutunghayan ang mga totoong sikreto sa kasaysayan ng mga nakakakilabot ng mga pangyayari. Kaya no further ado, simulan na natin. Sa pagpapatuloy nga ng mga pangyayari sa nakaraang chapter ay nang matapos nga mawasak ni Doc Barbaroa ang katawan ng White Wizard ay tuluyan na rin itong napatumba. At sa pagkainis naman ni Natso ay agad naman siyang sumugod kay Doc na dala nga nito ang apoy sa kanyang kamay. Pero bigla naman siyang napigilan ng manikang si God Serena at isang suntok din ang paggiganti ng kalaban sa kanya at buti na lang din ay nakabalansi nga siya sa kanyang pagtayo. Pagkatapos naman ay nagpalabas nga si Natsu ng kanyang Fire Dragon Sword kay God Serena, subalit hinigop at nilunok na lamang itong mga apoy ni Natsu at wika pa nito na hindi nga raw tatalab sa kanya ang isang Dragon Slayer magic. Sa paggiganti naman uli ni God Serena sa ating mga bida ay nagpalabas nga siya ng napakaraming tubig kaya naman nagtataka nga si Natsu sa mismong atake at teknik ni God Serena. At gamit nga itong Purgatory Dragon's Flaming Hell ay isang apoy at tubig nga ang biglang sumabay na lumabas at bumuga sa ating mga bida na ikinabahala nga nila. At habang nanginginig nga pa rin itong White Wizard ay nag-aalala nga si Natsu sa naging sitwasyon nito. Kaya naman sa galit at inis nga ni Natsu ay nagpalabas nga siya ng kanyang mga apoy laban itong mga tubig ng kalaban at nakayanan niya naman itong naiwala. Habang napahanga nga si Doc Barbaroa at God Serena sa ginawa ni Natsu ay mula naman sa ere ay sumugod na rin ang ating bida ng kanyang suntok patungo kay Barbaroa. Subalit napapigil na lang lahat ang ating mga bida na parang unti-unti nga silang nawawala. Sa pagtataka nga rin ng mga miyembro ng Alchemy ay tuloy na nga naglaho ang ating mga bida sa loob ng Gold Owl Guild. Kasama na rin dito ang White Wizard na si Athena. Sa pagpapatuloy, nang makapunta na nga ang ating mga bida sa ibang lugar, ay nasuntok naman ni Natsu ang kanyang kasama na si Sting, na sana nga ay para nga iyon kay Doc Barbaroa. Nang nagtataka nga sila kung saang lugar nga sila napunta, ay parang andito nga sila sa Magia Dragon. At ayun nga napakita nga sa kanila ang matandang si Elipseria at wika pa nito na siya nga ang mismo ang nagpapunta sa ating mga bida sa kanyang lugar. Ginawa nga ni Elipseria iyon dahil gusto nga niyang mailigtas si Athena bago pa man ito tuluyang mawasak. Habang walang malay nga itong White Wizard ay andito na nga rin pala sila Ersa, Minerva at Jilal. Tanong pa ni Ersa na kung bakit nga ba alam ni Elipseria ang tungkol sa White Wizard na pati nga rin si Celine ay pumunta nga sa Labyrinth noon upang hanapin ito. Tugon pa ni Elipseria na bigla niya nga rin nalaman kung nasaan nga itong si Athena at hindi niya rin alam na sumali nga ito sa Alchemist Guild. Itinanong din ni Gray ang tungkol sa sinabi ni Doc na isang araw itong mag-aaral ng Elipseria dati. Sumang-ayon naman ang matanda dito, subalit matagal na nga raw patay itong si Doc Barbaroa at hindi nga raw iyon ang dating Doc na kakilala niya. Dagdag pa niya na magkamukha nga lamang daw ito, subalit magkaibang tao nga raw itong nagpakilalang si Doc Barbaroa sa ating mga bida. Habang nalilito at nagulat nga ang ating mga bida sa pahayag ni Elipseria ay nang nagpatuloy nga itong magpaliwanag sa mga nangyayari ay bigla naman itong naging lumiit at pumunta sa dibdib ni Yukino. At nagdadalawang isip nga siya kung kaya niya nga bang ikwento ang mga nangyari na kasama nga nila ang Sabertooth Wizards. At nang lumipat nga siya sa taas ay wika pa niya na isa nga lamang itong sekreto at kaya niya nga lamang itong sabihin sa mga wizard na tinanggap niya nga sa trabaho ng 100 Years Quest. Ika naman ni Natsu na hindi nga raw siya interesado sa kwento ng matanda dahil handa naman daw siyang talunin itong si Doc Barbaroa. Sa pagsisimula nga ni Elipseria ay wika pa niya na bago pa man sila makabuo ng isang guild ay si Doc Barbaroa nga ay isa sa kanyang mga mag-aaral. Si Doc nga raw ay may kakaibang talento na kasalungat nga talaga sa sinabi ni Doc Barbaroa sa ating mga bida sa mga nakaraang chapter. At dagdag pa ni Elipseria na umalis nga raw ito sa kanya dahil ayaw niya nga sa Mahika at dahil sa takot nga ito na mapatay nga siya ng mga kalaban nila. At nang mabuo na nga itong kauna-unahang Wizard Guild sa buong mundo ay lumabas na rin itong mga 5 Dragon Gods at nagsimula na rin ang kanilang labanan. Nang nahihirapan nga si Elipseria na talunin ang mga Dragon Gods ay bumisita nga siya sa kanyang kasama dati na si Doc Barbaroa na kung saan naging tagumpay nga ito sa pagiging alchemist at binuo nga ang Gold Owl Guild. At iyon nga ay humingi nga siya ng tulong kay Doc na gumawa ng isang sandata na tatalo nga sa mga Dragon Gods at kusa naman daw itong tinanggap ni Doc na may galak nga itong nararamdaman. At hanggang sa nabuo nga itong si Athena na laking ikinagulat nga ni Elipseria na parang tao nga raw ito. Subalit ika pa ni Doc na isang araw itong manika na malapit na sa pagiging ganap na tao. Nabigla nga rin si Elipseria na bigla nga itong naimulat ang mga mata at kaya nga rin itong magsalita na parang tao. At masaya pang payag ni Doc na ginawa nga raw itong si Athena upang talunin ang mga Dragon Gods at handa nga raw silang tumulong sa mga wizards. At sa makikita natin ay hindi lang isang normal na manika itong si Athena kundi natalo nga nito ang isang dragon sa kanilang lugar na gamit nga itong kakaibang lakas ng isang Dragon Slayer magic
na kung tutuusin nga raw ay mas malakas pa nga raw ito sa mga Dragon Slayer Wizards. At dahil nga sa mga paghihimagsik at matining labanan ni Athena sa mga low-level dragons ay nagalit naman si Elipseria na pati nga raw ang buong Nine sa kanilang lugar ay nasunog. Ngunit tugon naman ni Athena na hindi niya nga kayang matalo ang mga dragons kapag hindi niya nga gagamitin ang kanyang buong lakas at kapangyarihan. At dahil nga sa paulit-ulit ng mga pangyayari ay bumalik naman si Elipseria kay Doc upang maipabuti pa nga si Athena. Subalit sa kasawiang palad ay namatay nga raw itong si Doc Barbarua dahil may mali nga raw itong nagawa na laking ikinagulat nga talaga ni Elipseria. Kaya naman nagtataka nga ang ating mabida dahil sino nga ba itong Doc Barbarua na kanilang nakaharap kanina sa Gold Owl Guild. Tanong naman ni Minerva na kung binuhay nga ba ito uli ng isang alchemy. Subalit wala namang alam ang matanda dito. Tugon naman ni Jillian na posible nga binuhay uli si Doc Barbarua na katulad nga raw sa ginawa nito kay God Serena. Tugon pa nga uli ng matanda na hindi nga raw iyon ang Doc na nakakilala niya dati. Sa pagpapatuloy nga ni Elipseria ay inisil niya nga raw si Athena matapos nga pumana si Doc Barbarua. Ikinulong niya nga raw ito sa kailaliman nitong guild nila gamit itong isang magical barrier. At naghintay na nga lang siya sa tamang panahon na muling paglabas ni Athena na kung meron mang isa pang napakatalino na alchemy na katulad ni Doc ang magpakita sa kanya. Subalit na maglaban nga sila ng Earth Dragon God na si Dogramag at kinuha nga ang puso niya ay nawala nga sa kanyang isipan kung nasaan nga ba niya nailagay si Athena. Subalit hanggat na-seal niya nga raw ito ay hindi niya naman inaasahan na mapasakamay nga raw ito ng ibang tao. At sa mga oras ng iyon ay bigla namang tumayo at nagsalita si Athena na ikinabigla nga nilang lahat dahil wika pa nito na siya nga ang mismong nagwasak sa magical barrier at lumabas nga siya sa mundo ng mga tao. Agad namang ikinamusta ni Elipseria si Athena sa kalagayan nito. Wika pa ni Athena na may nararamdaman nga raw siyang kalungkutan. At habang nag-alala nga rin si Lucy kay Athena, ay tugon naman ito na hindi niya nga naiintindihan ang kanyang damdamin, kaya naman inaangkin niya nga ang kanyang kasalanan. Na kung saan lumabas nga siya upang hanapin nga raw ang kanyang damdamin, nasa isip pa nga niya na hindi nga siya babalik kay Elipseria at sa kanyang master na pumanaw na. Kaya naman wala na nga siyang pagpipilian kundi mamuhay ng mag-isa. Habang nahihiya nga itong si Athena ay pinagaan naman ni Lucy ang nararamdaman nito. At nagulat nga itong matanda dahil nakita niya nga ngumiti itong si Athena. Pahayag pa ni Athena na dahil marami nga siyang ginagawa dati ay dumadami nga rin ang mga taong sumusunod sa kanya. Kaya naman nabuo nga raw itong white magic cult na ang Rebellious. Sambat naman ni Jillian na parehong nasa sitwasyon nga noon ay nagsimula nga rin ang black magic cult Avatar na pinamumunuan nga ito ni Zeref. Gulat namang payag ni Athena na kahit isa nga lamang iyong kulto ay hindi nga niya pinangaralan ang mga taong sumusunod sa kanya at kusa nga lamang siyang sinasamba nitong mga tao. Subalit hindi pa nga raw siya kompleto at gusto niya nga talagang mahanap ang kanyang damdamin at sa mga oras na iyon ay bigla na lang daw nagpakita itong isang Doc Barbarua at kahit na alam niya nga napatay nga ang mismong gumawa sa kanya at alam niya na hindi nga ito ang kanyang master ay wala nga siyang pakialam dito dahil nagayag nga ito ng isang mungkay sa kanya na wika pa nito na kaya nga raw nitong lagyan ang kanyang katawan ng damdamin kapag nakikipagtulungan nga raw ito si Athena sa kanila. Dagdag pa ni Athena na hindi nga isang peke at hindi nga rin totoo itong si Doc Barbarua, kundi isa nga lamang daw itong konsepto o larawan lamang ng isang Doc Barbarua na ibig sabihin nga na ito nga rin ay isang ilusyon na ginawa ng mga alchemy. Pinahayag pa nga niya na ang Gold Owl Guild nga ay isang alchemist o kaya't ang Metal Dragon God na si Vernes ay ito nga ang kanyang mismong kalooban. At dahil nga sa pahayag ni Athena ay bigla na lang napatahimik at walang imik ang ating mga bida. Gulat na wika pa ni Minerva na dahil nga sa kanyang nasaksihan na ang guild nga raw ay siyang isang alchemist at patuloy rin sa pag-iisip si Lucy. Kaya naman para mas maiintindihan nga ng ating mga bida ang sinabi ni Athena ay wika pa niya na ang Gold Owl nga ay siyang mismong si Vernes. Laking ikinagulat nga talaga ng ating mga bida nang malaman nila na ang buong guild nga kanina ay mismong Dragon God na si Vernes. Pahayag pa uli ni Athena na wala nga raw katawan itong si Vernes. Subalit hindi naman naniniwala si Elipseria dahil nakita niya nga raw noon si Vernes. Tugon pa uli ni Athena na noon nga ay may katawan nga itong si Vernes. Subalit sa ngayon ay itong Dragon God nga ay namuhay na lamang bilang isang konsepto. Pagtataka naman ni Grey kung paano nga ba nila matatalo ang ganoong bagay. Isip naman ni Ersa na siguro nga iwawasakin nila ang mismong guild nito. At habang mas naging nagulo pa nga ang kanilang mga isipan, ay bigla namang bumalik si Natsu at natutuwang sabi pa nito na tatalunin na nga lamang daw nila ang mga kalaban. Ika naman ni Lucy na imposible nga talaga nilang matalo si Vernes. Subalit wika namang umiti si Athena na posible naman daw dahil may paraan nga raw upang matalo nila itong Gold Dragon God na si Vernes. Abangan sa ating susunod na chapter review mga kaibigan. Aalamin natin ang mga nakakatinding plano at paraan upang matalo ng ating mga bida ang Gold Dragon God na si Vernes. Posible nga bang matalo nila ang isang konseptong dragon? Lahat ng yan ay dito lang sa chapter 138 to 139, Philosopher's Stone.
Shoutout na rin sa ating kaibigang wizard na si Arvin de los Reyes. Maraming salamat po sa patuloy mong pagsuporta sa ating channel. At hanggang dito na lang. This is Course Anime at sa muli nating pagkikita mga kaibigan. Paalam!